Dante, ibig bang sabihin niyan ay matutuloy na yung arraignment kay Senator Marcoleta at maglalabas na ng commitment order ang korte para sa kanya? Magandang tanghali, Aga. Depende pa rin yan kung ano yung magiging development doon sa kanyang estado ng kalusugan. Kung sakaling sasabihin ng Philippine National Police General Hospital na mabuti na yung kanyang kalagayan, inaasahan nating haharap na ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa arraignment o pagbabasa sa kanya ng sakdal. At kasunod po niyan, expected na rin na maglalabas ng commitment order ang hukuman kung saang detention facility ikukulong ang mambabatas. Senator Rodante Marcoleta, kaugnay ito ng pagdinig sa manifestation ng kanyang kampo, kaugnay ng estado ng kanyang kalusugan. Sa pagdinig, humarap ang mga abogado ni Marcoleta at ang mga tauhan ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, opisyal mula sa PNP General Hospital at PNP Health Service. Humingi ng update ang korte sa kalusugan ng mambabatas. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalagayan nito. Bagamat iniinda pa rin ng mambabatas ang pananakit ng dibdib at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Bayani, may antibiotic na pinapainom sa kanya sa loob ng 1 linggo dahil sa kanyang mild pneumonia. Fit to travel na rin anya ang mambabatas, pero dahil sa kanyang sakit ay kailangan pang naka-confine. Inaasahan na maaaring sa July 15 ay makakaharap na ito sa korte. Humingi ang korte ng daily notarized health status ni Marcoleta at ipaalam ito kaagad sa hukuman. Samantala, kinwestiyon ng Sandigan Bayan, bakit pinayagan na may makabisita sa senador sa kabila ng may sakit ito tulad din na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Paliwanag ng hukuman, dapat naka-confine ito dahil sa kanyang kalusugan. Humingi naman ng paumanhin ang Director ng Health Service ng PNP. Tiniyak nilang hindi na ito mauulit at magkakaroon sila ng pagpupulong dahil dito. Sa ngayon, kailangan mag-usap muna kami ng Director CIDG at saka Director HSS for that purpose. And sa tingin namin, kailangan may necessary protocols na as per the Sandigan Bayan. Ang PNP-CIDG naman na naatasan para sa seguridad ng mambabatas ay maghihigpit na rin sila sa kanilang protocol. Ayon pa nga kanina sa Chief ng PNP-CIDG NCR, lilimitahan na lamang nila yung kung sino ang pwedeng bumisita sa mambabatas at ito ay tanging mga immediate members lamang ng kanyang pamilya at gayon din ang kanyang mga abogado. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.